Mga umano'y karnaper, nakuhanan ng CCTV. Kotse, na-recover din matapos ang ilang oras. Bagong bagyo, nagbabanta sa Ilagang Luzon at inaasahang magla-landfall sa Isabela Aurora area bukas ng gabi. Dala nitong ulan, sapat kaya para maibalik sa normal ang tubig sa Angat Dam? Pangulong Noynoy Aquino nakakuha ng pinakamataas na trust rating. Exclusive, away trapiko sa Valenzuela na nauwi sa Karasan, iniimbestigahan. Lalaking wanted, patay matapos masabugan ng bombang kinabitan ng cellphone. Pangalan ni Pangulong Noynoy Aquino, ginagamit sa text cam. Mahigit 200 bahay sa Navotas, nilamon ng apoy. Ilang bahagi ng mundo nagdilim dahil sa total solar eclipse. Another hurricane hulaton, mainit na tinanggap sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas. GMA Network, kabilang sa mga nagbubunyi sa kanyang tagumpay. Bansang Spain, abot-abot ang pagdiriwang matapos magkampiyon sa World Cup sa unang pagkakataon. Rian Ramos, aminadong malakas ang dating ni Aljo Rabrenica. Posible bang mahulog sa ka-love team? At matapos ni R&B King Usher, si Justin Bieber na ba ang susunod na bibisita sa Pilipinas? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Sunod-sunod na po ang mga krimen na nagaganap sa Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Ang pinakahuli, ang pagnanakaw sa side mirror ng isang AUV at ang pagtangay sa isang kotse na nakaparada mismo sa bakuran ng isang bahay sa Makati. Nakuna ng CCTV camera ang paggalaw ng mga suspect. Ang isa sa kanila ay nakilalang miyembro ng kilabot na Saco Gang. Dati na siyang may warrant of arrest dahil sa iba't ibang kaso. Nakatutok si Emil Sumangil, eksklusibo. Ang kulay itim na Isuzu Crosswind na makikita sa video na nakaparada sa tabi ng bangketa ang tatargetin ng mga suspect. Dumating ang mga suspect pasado alas 2 ng madaling araw, sakay ng taxi. Masdan kung paano sila kumilos. Ika nga ng mga pulis, sanay na ang mga suspect at hindi nakabado. Inikutan na ang sasakyan sa kabinakla sa magkabilang side mirror sa loob lamang ng halos 10 segundo. Gumalaw na raw mga intelligence officer ng Makati Police para tumbukin ang grupong kumikilos sa area na ito ng Bermejo, malapit sa boundary ng Pasay at Maynila. Oras lamang ang lumipas mula ng tangay ng side mirror ng Isuzu Crosswind. Tinangay naman ng mga karnaper ang kulay maroon na Toyota Vios na ito na nakaparada sa loob ng garahe. Binolt cutter ng mga suspect ang gate ng biktima kanina madaling araw sa katinangayan sa sakyan. Hindi na kuno ng video ng tangay ng mga suspect ang Toyota Vios dahil walang CCTV camera sa lugar. Pero sa kalapit na bahay, nakuna ng lookout at backup ng grupo nang sila'y tumakas sakay ng 2 motorsiklo. Pawang nakasuot ng helmet at medical mask ang mga suspect. Na-recover ang Toyota Vios sa Pasay, makaraan ng 7 oras. Wala na itong car stereo. Kinilala ng police asset sa kuha ng CCTV camera ang isa sa mga suspect na si Jenice Bravo alias Snake. Miyembro raw ng nabuwag na Saco Gang. At may warrant of arrest sa mga kasong carnapping, robbery at murder. Ginagamit actually nila ito sa getaway pag nag-ano sila ng robbery hold-up. Ito na rin ang ginagamit nila. So, gagamitin din ho sa panibagong krimen, hindi ho ibebenta? Oo. Hindi kami pwede mag-relax dito sa trabaho namin na ito. Nasa boundary pa siya ng Oo, medyo nakakapiko na rin eh. Naniniwala ang PNP, iisa lamang ang grupong kumarap sa Toyota Vios at ang humold dapat pumatay sa isang negosyante sa Makati na ibinalita namin sa inyo noong 1 linggo. Medyo matagal na rin ito nag-ooperate eh. Hindi lang dito sa Makati, Pasay area, Parañaque. Ano linya, Epe? Yan, robbery hold up pa rin ang ano nito. Akit bahay, yan. Break-in, yan. Lahat ng klase, pinapasukan na rin nito. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Babala po sa mga motorista na nagmamaneho kahit lasing, madali na kayong mahuhuli dahil sa aparatong gagamitin ng MMDA.
ang tinatawag na breath analyzer na tutukoy sa dami ng alkohol sa inyong katawang. Nakatutok si Steve Dailisan. Eksklusibo. Ang aparatong ito mula Amerika ang nakitang solusyon ng MMDA para di na makalusot pa ang mga driver na kahit lang sa alak ay nagmamaneho pa. Di raw komplikado gamitin ang breath analyzer na nabili sa halagang 64,000 pesos kada set. Ikakabit lang ang disposable tube na ito sa aparato at ihilingin sa driver na hipan. Ilang saglit lang, malalaman na agad kung ano ang alcohol level niya. If there's no law about being drunk, but there should be a law about being drunk and then driving, di ba? So, kung meron siyang kasamahan at may lisensya at pwede magmaneho, sabihin namin, magpalit na lang po kayo. Kung hindi naman, we can ask them to stay and let the alcohol wear off before they drive. It's all for their own good. Ayon sa MMDA, malaki ang may tutulong ito para mabawasan ang drunk driving-related accidents. Batay sa record ng MMDA, 6 sa 10 aksidenteng nagaganap sa kalsada ay dulot ng nakainom na driver. At kahit pa amoy alak na at halata naman sa itsura, madalas itinatanggi pa ng driver na siya'y nasa impluwensya ng alak. Ang masaklap, di lamang ari-arian, kundi may mga inosenteng individual pang nadadamay. Lahat naman na kung buhay pa sila, pag natanong mo, lahat naman sila sinasabing hindi sila lasing eh. O ganun ang problema natin. Kaya we hope that we'll make the roads more secure, more safe rather. Positibo naman ang pagtanggap dito ng mga motorista. Sa akin po, okay lang po yun para po lahat po ng driver matuto naman po sa kalsada na wag naman po mag-drive na nakainom. Para malaman, para maiwasan ng mga disgrasya sa daan. Okay lang. Yeah, para accurate kaya yun. Ayun. Tsaka depende kasi kung sino yung di ba? Magte-test. Pag-aaralan pa raw ng Metro Manila Council kung ano yung alcohol level na magsasabing ang driver ay lasing at hindi na maaring magmaneho. Kapag natukoy na ito, agad ipapakalat ang mga breath analyzer sa mga traffic enforcers sa mga pangunahing kalsada kabilang ang C5 Road, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue at yung kahabaan ng EDSA. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Mataas ang trust rating ni Pangulong Noynoy Aquino. Base po yan sa survey ng social weather stations nitong buwan ng Hunyo. Pinakamataas daw ito kumpara sa mga nagdaang Pangulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pag-upo ni Pangulong Aquino sa pwesto, pinasalubungan siya ng matinding tiwala ng mga Pilipino. Ito lumabas sa pinakahuling survey ng SWS kung saan nakakuha ang Pangulo ng net trust rating na plus 83. Ayon sa SWS, pinakamataas ito kung ikukumpara sa mga nagdaang Pangulo, kabilang na si President Cory Aquino na nakakuha ng plus 42 net trust rating noong September 1989. A few days bago sa kanyang inauguration ay talagang ang goodwill ng tao sa kanya ay napakalaki. Yung overall goodwill na naramdaman ng tao sa pagganap nung nakaraang election. So, sa tingin ko, nakadagdag yon sa kasalukuyang feeling of goodwill ng tao ngayon. As you know, we just went through a very, very unpopular president, okay? And to a certain extent, people are articulating their frustration and hope. Plus 69 naman ang net trust rating ni Vice President Jejomar Binay. You can expect that I will be supportive of the President. After all, that is how he was elected by the people to head this government. Ginawa ang survey noong June 25 hanggang 28, bago pa man ang inaugurasyon ni Aquino at Binay. Dahil wala pa naman daw nagagawa si Aquino bilang presidente noong mga panahong yon, tinanong nila ang 1,200 adults kung gaano kalaki o kaliit ang tiwala nila kay Aquino. Para malaman ang pagtitiwala ng tao sa kanya bilang isang tao, bilang Benigno Noynoy Aquino III. Pag ang tinatanong sa publiko ay ang kanilang pagtitiwala sa isang tao, usually mas generous sila. Kung napakataas ng tiwala ng Pinoy kay Aquino, 53% o nakararaming respondents ang naniniwalang kaunti lang sa mga naipangako ni Aquino noong kampanya ang matutupad niya. 19% lamang ang naniniwalang halos lahat ng pangako ay matutupad niya, habang 14% lang ang naniniwalang lahat ng pangako ay matutupad niya. Parang cautious sila na, okay, well, at one level, hopeful tayo. But at another level, parang reality check globally, there has been an increasing distrust of government. Pinakamataas ang trust rating ni Aquino sa Visayas, nasundan ng Metro Manila, Luzon at Mindanao. Pinakamataas ang tiwala sa kanya ng mga Class A, B at C o yung mga nakaluluwag sa buhay.
Bahagya namang mas mababa ang rating ni Aquino sa Class D at E. With 83% trust rating, sino ba naman hindi ma-elate po doon? Pero lalo na nagiging impetus sa amin to na lalo pagbutihin ang aming trabaho at para ma-maintain yun. Pero ngayon pala, may babala na si Aquino sa mga problemang ipinamana raw ng nakaraang administrasyon. I asked various departments to find out the state of the nation. And they have been giving me bits and pieces of it because the deadline expires in 2 days. And there has been a whole plethora of bad news. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.